Hi guys, ayan. Medyo pause tayo today kasi ilang araw na tayong may sakit. So, ilang araw na rin tayong na-stress. First time kong iiyak. First time kong iiyak sa harap ng cam. Kasi bigat-bigat na kasi. Yung tipong wala kang masabihan, wala kang kapagkwentuhan. So, inipilit ko lang maging okay, pero hindi ako okay. Actually, it's a family problem na dapat family lang kami na nakakalam. Or, sa bagay wala namang kinalaman yung iba kong kapatid. Ako lang saka yung kaysa akong kapatid na masakit din. Na-involve yung aking mga anak. Diba? So guys, hindi ko alam kasi kung ano yung dapat kong gawin. Isa tinatanong ko sa sarili ko, naging masama ba akong kapatid sa kanya? Nagkulang ba ako? Ano ba yung kasalanan ko? Bakit nangyari yon? So, or parang lumalabas kasi kasalanan ko pa kung bakit siya nagkaganon. Actually guys, itong story na to is about my sister kung saan na siya yung naging kasama ng aking mga anak habang nag-work ako dito sa Saudi. So, okay naman kami nung una, okay yung relasyon namin. So, padala lang ako ng padala. Halos lahat ng sweldo ko, inuubos ko, padala sa kanya para sa pangangailangan nga ng mga bata. Kasi, ayaw kong kukulangin sila or maririnig ko na kulang, ganito, kailangan bilhin. So, kaya, ang naging routine ko sa loob ng 9 years na pagtatrabaho ko dito sa Middle East or sa Saudi, lahat na halos ng sweldo ko, pinadadala ko sa kanya. So, hindi ako nagreklamo, hindi ako nagtatanong. Basta sa akin, nakikita ko nag-aaral yung mga anak ko, okay yung mga anak ko, walang problema sa akin. So, pagdating sa pera, ako yung taong hindi matanong, hindi makwenta ng tao sa pool. Kahit nung kami pa nung ex-husband ko, hindi ako makwenta ng tao. Hindi ako mapaghanap. Kaya lang guys, ito nang huli, nung lumipat na nga sila sa Mindoro, nilipat ko na sila sa Mindoro. So, doon nag-start na yung problema. Itong kapatid ko, nilalang ko ng business, pinagtinda ko sa amin. So, okay naman yung takbo ng negosyo niya ng mga una-una. Ayan. Yung pala, hindi ko namamalayan, yung pala tawag doon na addict na sa pangungutang. Bating sa point na ang dami na niyang utang. Ang dami niya ng utang na pati yung mga allowance ng mga anak ko, imbis na
mabibigay niya ng tama. Ang kaso kada padala ko, binabayad niya pala yun. Bayad dito, bayad doon, bayad doon. Kaya pag nangailangan yung mga anak ko ng baon, pambayad sa school, so kailangan niya pang maghagilap. So, in short, hindi napupunta sa mga bata, kaya lang kailangan pa maghintay ng aking mga anak. So, in short, mga anak ko nagsasuffer. Pero hindi ko pa rin pinansin yon. So, dire-diretso pa rin ang pera dumarating sa kanya. About, minsan, merong ako naging kakwentuhan na taga ron sa amin. So, palibasa kasi kapatid ko. So, pinagbibigyan ko pa rin. Pero alam ko na, yung takbo ng buhay niya doon. Pero nakikita ko naman na kapag-aral pa rin yung mga anak ko, nakakain pa rin sila. So, akala ko okay lang. Tapos, itong mga huling buwan, ginawa ko na, ilipat ko na yung allowance sa mga bata. Yung ginawa ko, yung para sa pagkain na lang ang napupunta doon sa kapatid ko. Tapos yung allowance sa mga bata, kanya-kanya na silang hawak. Kanya-kanya na sila na nagbabudget para sa sarili nila. So, akala ko okay yung sistema ganon. Hindi siya umimik, hindi siya nagtatanong, hindi siya umimik. Tapos itong mga huling-huling mga ilang linggo lumipas, mga 1 buwan, 2 buwan, tinanggal ko na pati sa kanya yung allowance sa pagkain. So, pinadala ko na lahat sa mga anak ko, sila na nagbabudget. Ayan na, lumabas na lahat ang kanyang pinagkakautangan kasi hindi na siya makaikot. Hindi ko ginawa yung guys dahil pinagdadamutan ko siya. Ginawa ko yun dahil gusto kong matutunan niya gusto kong magkaroon siya ng pagpapahalaga sa pera. Kasi naging easy money siya. Naging tawag doon na bulagsak siya sa pera. Akala niya ganun lang. Akala niya pera, pinupulot ko lang dito sa Middle East. Sa totoo lang guys, ang dami ko nang katutulong sa kanya. Kahit ang utang, ako yung nagtatakip. Utang siya dito, utang siya doon. Pag nalulubog, inaahon ko siya. Ito nang huli, nag-ask siya sa akin ng tulong. Tulungan ko daw siya. Tinanong ko siya kung bakit. Yeah. Yun nga, in short, marami na naman siyang utang. Siguro na 60 or 70 na naman. So, marami na nagpayo sa akin. Una-una yung mga anak ko. Sabi niya, mga anak ko, lagi na lang ikaw paano naman ikaw? Ubus na ubus ka na. Hayaan mo muna si tita nang matuto. So, in short, hindi ko nga siya binigyan ng ganung halaga. In short, hindi ko siya binigyan, tinulungan. So, pinapadalan ko pa rin siya, binibigyan ko pa rin siya ng allowance siya, pang gastos niya. So, bilang kapatid, syempre kapatid mo at may utang na loob ka sa kanya. So, utang na loob ko sa kanya siya yung naging kasama ng mga anak ko, naging ina. Habang nandito ako sa Middle East. Pero, ayun na nga. Sumabog na nga yung mga utang niya. So, abot sa hindi na siya makabayad. Nagsara na ang tindahan niya. In short, nawala na siya sa Mindoro. Nasa Mindoro pa rin siya, pero hindi na siya umuwi ng bahay. Ito yung masakit guys. Lalaki ng mga utang niya. Ang lalaki ng mga utang niya. Naaawa ako, pero awa ako kasi kapatid ko nga. Pero tinatanong ko sa sarili ko, pilit ko tinatanong, saan niya dinala?
Saan niya ginamit? Kasi sa isang tao, ang utang niya 20,000, 15, 23, may pang araw-araw pa siya na 300 a day, na ang utang niya doon ay 23 ware. Tapos may mga microfinance pa siya, may card, may tungganon, kung mga life bank, kung ano-ano. At ang masakit doon, ginawa niya pa ng utang yung anak ko. Pinakuha niya pinasali niya sa mga ganyang microfinance. Ginamit niya yung pangalan na hindi ko alam. Pinag-loan niya na siya ang gumamit ng pera. Nalaman ko lang ito na nung wala na siya sa Mindoro. Ayan. Alam nyo guys, yung kung magkano hulugan ko weekly. Tuwing Monday, ang hulog ko is 885. Sa card, 16 weeks ko pa siyang huhulugan. Kasi pinatanong ko kung hanggang kailan pa. Tapos yung dungganon, tuwing Merkules, 900. Binabayaran ko, kailangan ko siyang bayaran kasi sabit yung anak ko. Sabit yung pangalan ng anak ko. Hindi ko pwedeng pabayanan yung anak ko kasi graduating. Nai-stress. Masisira ang pag-aaral. Kung matino ka ba naman tiyahin? At pati yung mga pamangkin mo, alam mo naman wala ka pang kakayanan. Wala mo namang walang kakayanan pang magbayad. Bakit mo kinaladkad sa mga ganyan? Ako bilang ina, ayaw ko masira yung pangalan niya. Yung mga anak, sakit sa akin kasi lahat ng sahod ko, pinadadala ko. Hindi ako nagkulang. Masakit sa loob ko na ginano niya kami mag-ina. Parang sakit sa loob. Kasi hindi ako nagkulang. Kumbaga, hindi ako nagkulang eh. Medyo tanggap ko pa na tambak yung utang niya kasi nga kulang yung padala ko. Maintindihan ko pa kung ang padala ko ay 5,000, 10,000. Pero kung mahila kong padala 27, 30. Wala ako tinitira para sa sarili ko. Alam ng amo ko yan. Pero bakit ganun? Sa huli, ako pa rin pala yung magbabayad ng mga inutang niya. Lagi guys, kasi ito pa yung masakit. May inutangan siya tao na 40,000 na ako rin yung hinahanap. Na ngayon ay nasa 46,000 na siya. Na ako rin yung hinahanap kasi ako daw yung magbabayad. Yun ang sabi ng kapatid ko. Na sabi na ginawang masakit doon, ginawa niyang collateral yung lupa. Na hanggang katapusan na lang daw kailangan bayaran ko. Ang sakit sa loob ko kasi saan niya dinala yung mga ganong kalalaking pera? Yung halos lahat ng sahod mo nasa kanya. Kailan ko lang nailipat sa mga bata yung allowance sila, yung sila nang tumatanggap ng pinaghirapan ko. Karapatan naman ng mga bata ko. Na sila naman ang umawak ng pera nila kasi mga dalaga at binata na. So, siguro naman may karapatan sila. Mas may karapatan. Ang masakit lang sa akin, yung nananahimik ka dito sa Saudi, yung pala maraming tao nag-aanap sa'yo kasi yung mga anak mo ginawa na ng utang. Ayan na nga, may taong nag-aanap sa'yo, may utang ganito. Kung susumahin guys, ang iniwan niyang utang nasa 100,000 o higit pa. Hindi ko alam kung saan niya ginamit. Tapos
Bigla lang nawala. Hindi mo alam kung anong iniisip niya. Wala malaang, di man lang niya ako inausap. Hoy ate, demonyita ka. Bahala ka ngayon sa buhay mo. Hindi, walang ganun eh. Ngayon, kami mag-iina ang nalagay sa sitwasyon. Nilagay niya kami mag-iina sa sitwasyon na hindi namin ginusto. Ang masakit doon, ang masakit para sa akin bilang ina, nakakaladkad yung pangalan ng anak mo na alam naman niya na pinagsikapan ko palakihin, pag-aralin, iningatan ko kahit ako inawala sa Mindoro, kahit malayo, iningatan ko masira ang pangalan. Tapos ganyan lang yung gagawin niya, sisirain niya sa mga kinaladkad niya sa mga utangan. Ayun na nga, kaya masakit sa loob ko na ginanon niya ako. Minsan tinatanong ko sa sarili ko, ano yung naging kasalanan ko? Ano yung pagkakamali ko? Naging masama ba akong ate? Bakit ganun? Yung kalat na ginawa niya, kailangan ako ang maglinis. Ako ang hinahanap. Bakit ganun? Kulang pa ba yung sakripisyo ko bilang kapatid? Ang dami ko ng tulong na ginawa sa kanya. Kaya hindi ko alam kung ano. Kaya sa pikon ko doon sa mga tao naghahanap, sabi ko, wag niyo sa akin hanapin. Sabi ko, hindi ko kayo babayaran. Kasi unang-una, hindi naman buti kong ginamit ng mga anak ko yan. Buti ko nakinabang kami dyan. Buti ko nakita ko may pagbabago sa bahay. Buti ko nakita ko may gamit. Wala talaga guys. Hindi ko alam kung ano yung saan niya dinala yung pera. Ang sakit kasi kapatid mo eh, tapos gaganunin ka. Yung inilubog ka niya sa utang na hindi mo naman alam. Parang nagpasayaw-sayaw ako dito. May mga tao na pala nagagalit sa akin. Parang hirap-hirap, diba? Tumatawa ako dito. Kumakain ako dito. Yung mga anak ko pala nai-stress na. Lately ko lang nalaman guys. Ang sakit-sakit talaga sa loob ko. Baga kinikim-kim ko lang. Pero parang sasabog kasi wala ka naman kasi makausap. Saka hindi ka naman pwedeng dumaing sa anak mo. Kasi sila nga rin nai-stress kaya ako pa rin yung nagpapalakas ng loob nila. Kaya sabi ko, huwag mag-alala nak, nandito si mama, hindi ko kayo pababayaanan, ako magbabayad yan. Basta yung kung ano yung kung saan kayo nasabit, ako yung magbabayad. Kaya hindi ko alam kung ano yung sabi ko, Diyos nang bahala. Alam kong hindi tayo pababayaanan ni God. Kaya sabi ko, kahit pala kapatid mo, pag talagang pera ang usapan, minsan nawawala yung pagiging magkapatid. Ngayon guys, hindi ko alam kung nasaan siya, pero isang katerba yung iniwan niyang bayarin sa akin. Grabe.